7:23. Make sure you read the passport. Make sure you read the tickets. Make sure you look at the TV that says the flight details. So because sometimes they change the gate. Where's the TV located in the... Bro, it's literally everywhere. Just look on the wall. There's a TV and it's got a bunch of flight numbers. Make sure you look at the flight number and make sure it's the right gate every 30 minutes. Where can I see that? On the ticket? On the TV. Yeah, then you're on your ticket, they'll have the flight number. It'll be Flight number. Yeah, it'll be like DL something, right? Because it's Delta, right? Yeah. And then make sure it's the correct one because sometimes they change the gates. They did that last time when me and Brandon went to... So, how do I know if they changed the gate? Okay, on your ticket it will say one gate. On the TV it says another gate. You trust the TV. You watch the TV. Oh. So there's only flight number. One flight. Okay, DL8069. There's not another DL8069. They all have their each unique number. That's the flight number? Yes. Where can I see that? On the plane ticket? On the TV. On the plane ticket. And when you see it on the plane ticket, you're gonna look on the TV. Oh, where's DL8069? Then you compare. Is it in the Then same there's the gate? time. That's my Correct. comparison. Comparison between the TV and the ticket is the flight number. Yes. So now, anytime I always have to check that just to make sure that the time of the flight is so. So I'm just checking the flight number there and then take a look on the time. It will also tell you if it's delayed or not. Okay. If it's delayed, that means it's not changed. We're just gonna be delayed. If it's delayed quite a bit, you are entitled for compensation. So nasa airport tayo ngayon ng Mexico, Cancun. Napakamahal ng mga bilihin dito. Mapapagkain, restaurant, napakamahal talaga mga kabayan. Hindi tayo pwedeng magka-camera kaya sasabihin ko na lang ang price. Yung Pringles nila, 99 Mexican pesos. Yung Lay's chips nila, 159 Mexican pesos. So imagine yung mga kabayan, yung 99 Mexican pesos na yon sa Canadian dollar, $7.68. So ang nangyari mga kabayan, yung Pringles sa amin na chips sa Canada, yun ay nasa $3, maximum $4. Dito alam nyo kung magkano, $7.68. Doble ang presyo nila. Yung Lay's chip nila, di ba nakikita nyo, binibili ko yun, $2.75 Canadian dollar lang. O kaya $3, $3.25, ganyan. Alam nyo kung magkano dito ang Lay's? 13 Canadian dollar ang equivalent. Ganyan kamahal mga kabayan. Grabe! Sabi ko sa asawa ko, dito talaga madadayet ako. Dahil hindi talaga ako bibili sa sobrang mahal. Titiisin ko ng magutom. Ayan, dito tayo tahimik, walang music. Nagulat ako sa presyo mga kabayan. So, nasa airport tayo ngayon ng Mexico, Cancun. Grabe. So, ang ibig sabihin nun, yung sa labas, pag bumili ka, medyo mahal na eh. Sa labas ng airport. Pagdating mo ng airport, lalo pa rin mas mahal. Alam niyo ba kung magkano ang presyo? Yung Lay's nila dito, sa Canada, di ba? Nakikita niyo pag nag-grocery ako, $2.75 pag naka-sale siya. Tapos, pag hindi siya naka-sale, maximum yun, $3.50 or $4 lang. Alam niyo kung magkano dito? Convert na to sa Canadian, ha? 12 Canadian dollar, mga kabayan, dito sa airport. So, probably, pag binili mo yun sa labas, nasa ano yun, mga $8. May higit doble pa rin. Pag binili mo sa airport, triple hanggang 4 na beses na yung presyo. So, nagtataka ako, bakit mas mahal pa sila kaysa sa US o sa Canada? Ganun kamahal. Nagugulat talaga ako. Tapos yung taxi nila, Diyos ko, ang daming scam. Hindi sila gumagamit ng metro. Wala silang metro.
nagpipresyo sila para kayo nagtatawaran. Para ka na bumibili sa palengke na gusto mo itong produktong to, tapos tatawad ka sa nagtitinda. So, ganito rin yung taxi dito. Tatawad ka at overpriced talaga. Ginto. Alam niyo kung magkano yung ano nila dito? Pag natsyempuhan ka ng mga scammer, yung 10 minutes na ride na taxi, $50 sa pera natin, 3,000 pesos. Mga kabayan, 3,000 pesos. 10 minuto kan lang ihatid. Kasi marami silang mga naglalagay. Meron silang mga nagsisales stock, nag-aabang sa mga bagong dating na mga turista. Usually, mga turista yung biktima nila eh. Pagbaba mo, pag hindi mo alam yung sistema, madami yung mag-aalok sa'yo. Minsan nga, ambaw may kasundo ka sa hotel na susunduin ka ng hotel. Minsan yung makakasaluho mo, sila na yung mismo magpipresenta sa'yo na, uy, ako yung sinasabi yung kahit hindi sila, yun ang racket nila. Kahit hindi sila yung dapat na susundo sa'yo na libre, sila yung magsasabing, sila yung libre. O kaya sasabihin nila sa'yo, ay malayo yan, wala pa yan, mamaya pa darating yan. Tapos ngayon pala darating na yung sundo mo. Ang gagawin nila, iaalok yung serbisyo sa'yo sa napakamahal na halaga. Grabe, ginto. Imagine, 3,000 pesos, 10 minutes na, mas mahal pa siya sa Pilipinas. Mas mahal pa siya sa Amerika or sa Canada. Grabe. Talagang dito parang yung mga, pag pumunta ka ng airport, mag-iingat ka, pagbaba mo, o kaya paalis ka ng airport. Maraming mga scammer, lalong-lalo na yung mga sa taxi, tsaka sa mga rides. Pag hindi ka maingat, makukuhanan ka ng pera in the form of overprice. Talagang yung parang lahat ng pagkakataon, hubos ng bigyan ng pagkakataon, makukuhanan ka nila ng pera through, especially sa mga taxi nila o sa mga rides. Naku, talagang grabe mga kabayan. Madadala ka. Kaya ako ngayon, hindi ako bibili ng pagkain. Antayin ko na makarating kami ng US. Doon na lang kami bibili ng pagkain. Masarap pa. Tapos, mas murang-mura pa. Ang lola nyo, inip na inip. Ang tagal ng layover namin, 3 oras. Ayun, gate 54 kami. Lumitaw din. Sa sobrang pagkainip ko, wala sana akong planong mag-vlog. Nakapag-vlog tuloy ako. All-inclusive resort nila dito, talaga namang magsasawa ka sa pagkain. Sarap ng mga pagkain. Grabe. Alam niyo mga kabayan, kabalin, nakakayamang aminin. Pero naghiwalay kami ng anak ko doon sa isang airport sa may Cancun nga, isang airport yung international flight kasi international flight sila yun. Naghiwalay kami, nasa domestic flight kami. Winarningan kami ng anak ko, pati na rin yung kausap ng anak ko yung nagtatrabaho sa airline na sabi niya, babae, na, oy, huwag kayong magbabayad ng taxi, o kaya basa, walang bayad dyan, that is free, sabi sa amin. Supposed to be, it's a free shuttle kasi from one terminal, lilipat kami ng ibang terminal. Kasasabi lang ng anak ko, tsaka palaging sinasabi sa amin na hindi lahat na nag-approach sa inyo, sila yung katransaksyon nyo. Minsan hindi sila, kaya mag-iingat kayo. Nako, kasasabi lang niya 1 minuto pa lang. Kaya hiwalay namin, wala pang 2 minutes. May nag-approach sa amin, sa loob mismo ng airport. Sabi niya, 2-4, sabi niya, kinausap naman ng mister ko. Kaya tuloy yung nangyari. Nagbayad kami ng taxi. $50 for 10 minutes. Tapos, nagdalawang isip pa ako. Sabi ko sa kanya, ay, ang mahal naman ninyo. Sabi ko, kasi yung isang taxi sinakyan namin, 1 oras yun. $90 lang. Bakit kayo, kako, bakit $50 kayo? 10 minutes lang naman ng ride. O kaya 15 minutes. Dapat kako, mga lang kayo, mga nasa $20 lang or 25. Yung pala magkakasabot sila. Yung, sabi nung isang kausap, parang may commission yung isa doon sa magta-taxi. Sabi niya, ay kasi pag ganito, matatagal lang kayo ganyan. Yung bus na, yung pre-shuttle ng airport, mamaya ba darating nyo, malilate kayo sa flight nyo, ganun. Ako, nagpanic naman yung dalawang kasama ko. Pumayag naman na, pero ako talaga, nagdalawang isip talaga ako, hindi ako basta pumayag. Sabi ko, parang mahal, tsaka ano. Tapos, nakasimangot pa ako Tapos, yun ang racket nila, mga kabayan. Imbis na nakakuha kami ng free, kahit na medyo, actually, hindi naman kami malilate. Marami pa kaming oras nakuha ka sa kahit hindi sila yung sasakyan mo, sasabihin nila ito. Tapos kahit hindi naman darating naman yung ganitong bus ng ganyang oras, sasabihin nila ganyan darating. Kasi alam nila bago ka sa lugar.
Kaya dito, mga kabayan kabayan, kung pupunta kayo ng Mexico, ang unang pag-iingatan nyo lang yung mga nagtataxi, tsaka yung mga nagbibenta ng servisyo ng taxi or mga van. Naku, at saka yung mga bus, mag-iingat kayo. Yung iba, legit naman sila, okay naman, legal sila, naghahanap buhay na maayos. Pero, mahigit kalahati ng mga nasa airport, hindi sila lumalaban ng parehas. As in talagang, magsisinungaling sila, magaganito sila, pag alam nilang bago ka nila, para lang makuhanan ka ng pera in the form of pamasahe sa taxi. Ang masama nga hindi mo sila gumagamit ng metro eh. Basta nakikipag-bargain lang sila sa'yo. At sasabihin ko sa inyo, talagang overpriced sila. Ang presyo ng taxi nila dito, pag nakipag-deal ka sa mga hindi maayos na ka-deal, doon sa mga ka-deal na yun talagang racket nila, nako, 5 beses hanggang 10 beses yung taas ng taxi nila kaysa sa taxi sa Canada, sa Amerika. Ganon. Kaya mag-iingat kayo mga kabayan. Alam niyo mga kabayan, ang hirap din pala ng nagbibiyahe ng yung iba yung lengguwahe, yung hindi mo maintindihan halos yung sinasabi nila. Kasi number lang talaga yung naintindihan ko. Kaunting-kaunti lang naintindihan ko. So hindi ko talaga naintindihan gusto yung activities. Ngayon, ayun may mga nag-check-in doon ng luggage, which is usually sa American o sa Canada, alam namin yan, pwede namin i-deposit ito. So makikita na lang namin itong malalaking ito doon sa final destination mo. So kung sasakay ka ng aeroplano ng 2 beses or 3 beses, wala ka ng problemang bit mo yan. Magkikita na lang kayo doon sa final destination mo. Parang ganun yun. Kaya lang natatakot kaming gawin yun kasi baka mamaya hindi naman namin baka iba pala yung transaction na yun, nakala lang namin. Alam nyo ba? Kaya ngayon, gusto mo namin na i-deposit ito, natatakot kami, baka magkamali kami. Hindi nga namin maintindihan yung lengguwahe. Yan yung tinatawag niya ng language barrier. Yung pag hindi mo talaga maintindihan yung lengguwahe ng isang bansa, ang hirap magkipag-transaksyon o hindi mo makita yung mga shortcut, mas madaling paraan, or mas mainam, or mas mura, or mas ganito. Kasi nga, hindi mo maintindihan kahit nasa harap mo na pinag-uusapan ka, hindi mo pa rin alam. So, narito pa rin tayo sa Cancun, Mexico. At nag-domestic flight kami para makarating ng Mexico City naman. Ewan ko sa kung bakit dinampan niya kami ng Mexico City bago kami tuluyang bumalik ng Canada. Dadaanan namin yung Minneapolis. Pero this time, dadaanan muna namin yung Mexico City bago kami makarating ng Minneapolis. So, kumbaga tatlong eroplanong sinakyan namin bago kami makakabalik ng Canada.